Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pinyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Kahit may bagyo na aghon, na signal number 1 na dito sa atin, sa Metro Manila, at sa Quezon Province ay signal number 2 na at darating pa dito ang bagyo, hindi alintana sa inyo ang ulan at ang bagyo. Dahil sa pagmamahal ninyo sa ating Panginoong Diyos. Diyos na hindi lang iisa siya na Diyos. Siya ay iisa, ngunit 3 persona. Palakan po natin ang ating Panginoong Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo, sapagkat hindi mapigil ang kanyang pag-ibig sa atin. Umibig bilang Ama, umibig bilang Anak, at umibig sa atin bilang Diwa o Espiritu Santo. Kaya sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan na si Moises sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 4, verso 32 hanggang 34 at versikulo 39 hanggang 40, na walang makatumbas sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ginagabayan sila hanggang sila'y makarating sa bayang magiging sa kanila ang Israel at sila ay magiging hinirang. Ibig sabihin, pinili na magiging bansa ng Diyos. Kaya isa pong napakalaking karangalan na sila ay hinirang ng Diyos. Kaya ang ating Salmo 32, versikulo 12, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. At hindi lang hinirang ng Diyos na Ama, sapagkat ang ating unang pagbasa at ang Salmo ay tungkol sa Diyos na Ama na may dakilang pag-ibig, ay sumasa atin din ayon pa sa ating palang pagbasa sa sulat San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 8, verso 14 hanggang 17, ay ipinadala din ang diwa ng Diyos, ang Espiritu Santo, upang tayo ay hindi lang gabayan, upang tayo ay hindi lang na basta't bigyan ng inspirasyon. Tayo, sa tulong ng Espiritu Santo, ay pinababanal dahil tayo ay nagiging inampon na tunay na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ating matawag ang Diyos na ating tatay o Aba. At bilang mga anak ng Diyos, tagapagmana sa kalangitan, napakaligaya. Napakalaking karangalan ang kaligayahang walang hanggan sa langit. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, San Mateo, Kapitulo 28, verso 16 hanggang 20, ang ating Panginoon, matapos nung siya'y nabuhay muli
ay kanya pong sinabi sa kanyang mga apostol, 11 na lang sila dahil wala na pong isa, naghudas ang isa. So, ang 11 na lang ang pumunta sa bundok ng Galilea at doon nakita nila, sinamba ang Panginoon Hesus na nabuhay muli. Pero mayroon pang pag-alinlangan. Kaya anong sinabi ng ating Panginoon upang sila'y mabigyan ng lakas? Sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa upang hindi sila mag-alinlangan. At ano ang kanilang misyon at gagawin? Pupunta sila sa lahat ng dako sa mundo. Binyagan ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakumpleto na. May Ama sa unang pagbasa at sa Salmo. May Espiritu Santo sa pangalang pagbasa. At narito ang Anak na binigyan ng kapangyarihan. At ngayon, nagbigay ng misyon upang may payag. Iisang Diyos, ngunit 3 na persona. Sa salitang Hebreo, wala pong mas tawag natin na Santissima Trinidad o dili kaya Sang Tatlo. Pero, pag tingnan ninyo sa mga pagbasa, maski sa tradisyon ng mga Hudyo, sa kanilang tinatawag na Tinak o Torah, Nabiim, Kitubim na tradisyon, mayroong salita doon na Ha-Shelos, Ha-Kadish, Kadosh. Kadosh kasi yan ay tinatawag na banal. Shelos, ito yung Sang Tatlo. So kahit ano, mayroon pa rin sila doon. Pero ito yung 3 beses na nagpahayag, Kadosh, 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 na napakabanal ang Diyos, kaya Kadosh, banal. Pero sa ating Koinoko na Grigo, sa mga pagbasa sa Bagong Testamento, naroon na ang Sang Tatlo na napakinggan natin sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Ngayong umaga, Kapitulo 28, verso 19, nagsabi ng Panginoon, at binyagan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa Koinoko na Grigo, ang Santissima Trinidad ay tinatawag nila na Agia Triada, na sa Latin naman, Sanctissima Trinitas. At sa atin ay banal na Sang Tatlo. Na kung saan ang lahat po ng ginagawa ng Diyos sa atin ay ang pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hindi siya mapigil na magmahal na bilang Ama, na naglikha sa atin bilang Ama, na siya yung dapat maging sentro sa buhay. Nagkasala tayo at marupok tayo, nagpadala ng kanyang anak sa pagbigkas ng kanyang salita, naging anak, salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria, upang tayo'y iligtas. At ito'y nauwi na dahil ang anak ay dapat maghanda ng luklukan para sa atin. Nagpadala ng Espiritu Santo na ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mayroong isang Diyos, pero 3 persona. Hindi po ito maintindihan. Pero noong taon 200, si Tertullian o Tertullianos ay nagtuturo na tungkol dito sa Sang Tatlo. Pero dahil hindi naman siya maturing na talagang teologo na Kristiyano na para sa atin dahil tinuring siya na heretic, ang pinaka-otoridad para sa atin upang ating sundin ang doktrina tungkol sa Sang Tatlo, isang Diyos at 3 persona, ay ang turo ni San Agustin na De Trinitatis. Ito ay tungkol sa Santissima Trinidad. Ito ay tungkol sa Sang Tatlo, na ang Diyos ay iisa ang kanyang esensya o homoousios. Iisa na siyensya, pero kakaiba ang lahat. Bilang Ama, hindi siya anak, at bilang anak, hindi po Espiritu at ang Espiritu, hindi po. Pero, iisa sila. Dahil hindi mapigil ang tunay na pakikisama sa atin ng Panginoong Diyos bilang Ama
na siya maging sentro at lahat at kapangyarihan ng lahat bilang anak na tagapagligtas sa atin at bilang Espiritu Santo na laging magpapabanal sa atin upang lagi tayong maging tunay na sambayanan ng Diyos. Noong taon 325, nagkaroon ng pulong sa Nicea at doon ang doktrina tungkol sa Santissima Trinidad. Pero maraming nagkagulo dito, kaya pinagtibay sa taon 381 doon sa Council of Constantinople na kung saan napirmi. At ito yung tinatawag nating kasalukuyang doktrina ng Santissima Trinidad na iisang Diyos, ngunit tatlong persona o tatlo. Naway ating ipahayag din ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal na tunay sa pamilya. Dahil siya ay tunay nagmahal sa atin bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo. Amen? Purihin natin ang Diyos.